Matinding kaguluhan ang nangyari kagabi sa isang lumang warehouse sa may Santa Mesa, Maynila matapos matagpuan ang 5 kalalakihan na pinaghihinalaang membro ng isang notoryosong gang patay. Ilang may tama ng bala at sugat sa katawan. Ang grupo mano ay matagal nang inibisagahan dahil sa pagkakasangkot nila sa iba't ibang kaso ng rape at pagpatay ng kababaihan. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ang bangkay ng 5 lalaki bandang alas 2 ng madaling araw. 2 sa mga ito ay namatay dahil sa tama ng bala sa ulo, habang 3 ay may sugat dulot ng matinding pakikipaglaban. Tagal na namin kinakatakutan ang grupong iyan. Mabuti na lang at natapos na yung pananakot nila. Nakakatakot ng isipin na ganito yung nangyari. Dami nilang sinirang buhay. Nung pinsan ko, isa sa mga naging biktima nila. Siguro ito ng hustisya na para sa kanya. Kung hindi sila nadali kagabi, malamang may bago naman silang bibiktimahin. Hindi sila dapat kaawaan, karapat-dapat lang ang nangyari sa kanila. Pero paano nangyari yun? May narinig lang kaming putok, tapos kinaumagahan, ito na. May nagsasabing may babae raw na kalaban nila, pero hindi ko alam kung totoo yun. Buti na lang at nangyari yun para mabawasan ang mga krimen dito. Sa totoo lang po, nakababahala na ang mga pangyayari. Araw-araw na lang may bagong balita. Pero bakit walang malinaw na solusyon? Bilang mamayan, gusto lang namin makaramdam ng kapanatagan at katiyakan na may ginagawa talaga ang mga kinauukulan. Patuloy pa ang inimbestigahan ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng naturang gang. Gayunpaman, sa ngayon, malaking ginhawa ito sa mga pamilya ng mga naging biktima. Mula rito sa Santa Mesa, ako si Ana Ibrahim, nag-uulat para sa National 5 News.